Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kasulid rock, mula sa morning devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa bawat pagmulat natin ng ating mga mata sa bagong araw, isang paalala ang hatid ng Diyos na kahit anuman ang dumating na unos, siya ay ating matatag na sandigan sa mundo na puno ng pagbabago, kaguluhan at kawalang katiyakan. Napakahalagang malaman kung saan tayo nakatayo. Ang The Solid Rock Morning Devotion, ito ay paalala na ang ating pananampalataya ay dapat nakatayo sa matibay na pundasyon, at iyon ay walang iba kundi si Jesucristo. Tulad ng sinabi sa Matthew Kabanata 7, talatang 24 hanggang 25, ang bawat nakikinig sa aking mga salita at nagsasagawa nito ay tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa ibabaw ng bato. Bumuhos man ang ulan, bumaha man, at humangin ng malakas, hindi ito gumuho. Ang The Solid Rock ay sumisimbolo sa katatagan, sa tiwala at sa katiyakan ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ang ating buhay ay itinayo sa Kanya, hindi tayo madaling matinag sa mga problema, sa mga tukso o takot. Maaring yumanig ang ating paligid, ngunit nanatiling matatag ang ating pananampalataya sapagkat ang ating pundasyon ay si Hesukristo. Kaya sa ating morning devotion ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ayayahan natin ang presensya ng Diyos sa ating puso. Tayo ay magpasalamat sa Kanya na siya ang ating matibay na bato, ang ating kanlungan, ang ating lakas at pag-asa sa bawat araw ng ating mga buhay. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kasulid rock, ay matikikita sa mga awit. Kabanata 138, talatang 2. Ito pong sinasabi, sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan, dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin, mga kasulid rock. Aming mapagmahal at makapangyarihang Diyos sa langit, lumalapit kami sa iyong banal na presensya na may mapagpakumbabang puso. Tulad ng sinasabi sa awit, kami ay sumasamba sa iyo at nagpupuri sa iyong banal na pangalan dahil sa iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Ikaw ang Diyos na hindi nagkukulang sa iyong mga pangako, at ang iyong salita ay nanatiling totoo magpakailanman. Panginoon, maraming pagkakataon na kami ay nanghihina, nag-aalinlangan at natatakot sa mga hamon ng buhay. Ngunit sa tuwing aming binubuksan ang iyong mga salita,
Muli mong pinatitibay ang aming pananampalataya at binibigyan kami ng pag-asa. Salamat sapagkat ang iyong mga pangako ay hindi nababali at ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago. Tulungan mo kaming manatiling tapat sa iyo. Naway ang aming mga salita, pag-iisip at mga gawa ay maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Bigyan mo kami ng karunungan upang sundin ang iyong kalooban at lakas upang magpatuloy kahit sa gitna ng mga pagsubok. Panginoong Hesus, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming pamilya, ang aming iglesia, ang aming mga paaralan, aming trabaho, at ang aming bansa. Pagpalain mo ang mga may karamdaman, aliwin mo ang mga nalulungkot, patatagin mo ang mga nanghihina, at gabayan mo ang mga naliligaw ng landas. Naway maranasan ng bawat isa ang iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Turuan mo kaming maging mga saksi ng iyong kabutihan sa aming kapwa. Gawin mo kaming mga daluyan ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pagpapatawad at pag-asa upang sa pamagitan ng aming buhay ay lalo pang makilala at maparangalan ang iyong banal na pangalan. Maraming salamat, Ama, sapagkat alam naming dinirinig mo ang aming mga panalangin at patuloy mong tinutupad ang iyong mga pangako ayon sa iyong perpektong kalooban. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman, sa makapangyarihang pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Ayan, mga kasolidrak, Biyernes na naman, no? Bukas weekend, so wala na munang trabaho, pahinga, di ba, mga kasolidrak? Kaya salamat sa Panginoon dahil sa buong isang linggo tayo ay kanyang iniingatan. Ngayon, doon sa ating binasa sa awit 138:2 ay isang makapangyarihang pagpapahayag ng pagsamba, pasasalamat at ganap ng pagtitiwala sa Diyos. Sa talatang ito, mga kasolidrak, ipinapakita ni Haring David na ang tunay na pagsamba ay hindi lamang tungkol sa pagpunta sa templo, kundi tungkol sa pagkilala sa kabutihan, sa katapatan at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Ang puso ng sumasamba ay nakatuon sa Diyos, mga kasolidrak. Nakatuon sa Diyos na hindi nagbabago kahit nagbabago ang kalagayan ng buhay. Una, mga kasolidrak, makikita natin ang pagpapakumbaba sa pagsamba. Di ba? Nakikita natin ang pagpapakumbaba o pagpapakumbaba sa pagsamba. Sinabi ni Haring David na siya ay sasamba na nakaharap sa banal na templo. Ipinahiwatig nito na kinilala niya ang kabanalan ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, maaring wala na tayong templo tulad noong sinaunang Israel, di ba? Ngunit mga kasolidrak, ang ating puso ang dapat maging tahanan ng Diyos. Ang tunay na pagsamba ay hindi lamang nasa loob ng simbahan, kundi makikita sa paraan ng ating pamumuhay, sa ating katapatan, sa ating pagmamahal sa kapwa, at sa ating pagsunod sa kalooban ng Panginoon.
Ikalawa, binibigyan din ng talata ang walang hanggang pag-ibig at katapatan ng Diyos, mga kasolidrat. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nakabatay sa ating pagiging karapat-dapat. Maraming pagkakataon na tayo ay nagkukulang, nagkakasala, at nagiging mahina sa pananampalataya. Ngunit mga kasolidrat, tandaan natin ito, nanatiling tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. Kapag ang tao ay nanghihina, ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Di ba? Ang Diyos ang nagbibigay ng lakas. Kapag ang tao ay naliligaw, mga kasolidrat, siya ang umaakay pabalik. So kapag ang tao ay nasasaktan, siya ay nagpapagaling. Di ba? So ang katapatan ng Diyos ay hindi nagbabago kahit ang tao ay nagbabago. Ikatlo, mga kasolidrat, ipinapaalala ng talata ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Kahalagahan ng salita ng Diyos. Sinabi ni David na pinadakila ang Diyos sa kanyang salita. Nangangahulugan nito na ang salita ng Diyos ay mapagkakatiwalaan at hindi kailanman mawawala ng besa. So, sa isang mundong puno ng maling impormasyon, pagbabago ng mga paniniwala at kawalan ng katiyakan, ang salita ng Diyos ang nanatiling matatag na gabay. So ito ang nagbibigay direksyon sa ating mga desisyon, sa ating pag-asa sa panahon ng pagsubok, sa karunungan sa araw-araw na pamumuhay. Excuse me. Ang ating lipunan ngayon, mga kasolidrat, ay nahaharap sa maraming suliranin. Maraming suliranin, kahirapan, digmaan, katiwalian, pagkawatak-watak ng pamilya, at crisis sa pananampalataya. Maraming ang nawawalan ng pag-asa dahil sa mga problemang tila wala ng katapusan. Ngunit, ang awit 138, 2 ay nagpapaalala na may Diyos na tapat at hindi nagpapabaya sa kanyang mga anak. Yun ang tandaan natin, mga kasolidrat. Ang kanyang pag-ibig ay sapat upang tayo ay makatayo muli pagkatapos ng bawat kabiguan. So bilang mga Kristiyano, tinatawag tayong maging mga taong mapagpasalamat. Madalas nating naalala ang Diyos kapag may pangangailangan. Diba? Kapag may pangangailangan, naalala natin ang Diyos. Ngunit nakakalimutan natin siyang pasalamatan kapag dumarating ang mga pagpapala. So ang pasasalamat ay hindi lamang para sa malalaking himala, kundi maging sa bawat hininga, sa bawat araw ng buhay, sa bawat pamilya, sa bawat kaibigan, at bawat pagkakataong ibinigay ng Diyos upang makapaglingkod sa Kanya. So ang talatang ito ay may mahalagang mensahe rin para sa mga naglilingkod sa simbahan at sa ministeryo. Maaring dumating ang mga pagkakataong nakararanas tayo ng panghihina, nakakaranas tayo ng pagod at pagkadismaya. Ngunit ang katapatan ng Diyos ang nagbibigay ng lakas upang magpatuloy. Hindi nasusukat ang tagumpay ng ministeryo sa dami ng tao,
kundi sa katapatan ng ating pagsunod sa tawag ng Diyos. Sa huli mga kasolidrak, ang awit ay paanyaya sa bawat isa na mamuhay ng may pusong sumasamba at nagpapasalamat. Ang Diyos ay karapat-dapat sa ating papuri, hindi lamang dahil sa kanyang mga ginagawa, kundi dahil sa kung sino siya. Isang Diyos na banal, tapat, mapagmahal, at hindi nagbabago. Kapag ang ating buhay ay nakasandig sa kanyang salita, hindi tayo madaling matitinag ng mga pagsubok, sapagkat alam nating ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay laging kasama natin. Naway maging inspirasyon ang talatang ito upang higit nating mahalin ang Diyos. Pagtitiwalaan ang kanyang mga pangako, pahahalagahan ang kanyang mga salita, at mamuhay ng may patuloy na pasasalamat at pagsamba sa kanya araw-araw. Sapagkat ang Diyos na naging tapat noon, ay siya ring magiging tapat ngayon at magpakailanman. Ito ngayon ang hamon sa atin mga kasulita. Ang awit 132 ay naghahamon sa atin na suriin ang lalim ng ating pagsamba at pagtitiwala sa Diyos. Ang ating pagsamba ba ay nakabatay lamang sa ating nararamdaman at sa mga pagpapalang ating tinatanggap? O ito ba ay bunga ng pagkilala sa katapatan at walang hanggang pag-ibig ng Diyos? Ang tunay na mananampalataya ay nagpupuri sa Diyos, hindi lamang sa panahon ng tagumpay, kundi maging sa gitna ng mga pagsubok. Hinahamon din tayo, mga kasolidrak, ng talatang ito na pahalagahan at sundin ang salita ng Diyos. Sa isang mundong puno ng iba't ibang opinyon, tukso at impluensya, pipiliin na ba nating gawing gabay ang Biblia sa ating mga desisyon at pamumuhay? Ang paggalang sa salita ng Diyos ay hindi lamang sa pagbabasa nito, kundi sa pagsasabuhay ng mga aral ito araw-araw. Sa linggong ito, gawin nating layunin ang mga sumusunod, mga kasolidrak. Maglaan ng oras araw-araw upang manalangin at magpasalamat sa Diyos. Magbasa at magnilay sa kanyang salita at isabuhay ang mga natutunan. Purihin ang Diyos sa bawat pagkakataon, sa panahon ng kasaganaan man o kahirapan. Magpakita ng katapatan at pag-ibig sa kapwa bilang tugon sa katapatan at pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa atin. Mamuhay bilang isang taong ang puso ay laging sumasamba, ang bibig ay laging nagpapasalamat, at ang buhay ay patuloy na nagpapakita ng pagtitiwala sa Diyos. Hayaan nating maging buhay na patutuo ang ating mga salita at gawa, na ang Diyos ay tunay na tapat at karapat-dapat sa lahat ng papuri at pagsamba. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan at mapagmahal, maraming salamat po sa iyong banal na pasensya sa aming naranasan sa oras na ito ng pagninilay at pagsamba. Salamat sa iyong salita na patuloy na nagbibigay liwanag sa aming isipan, nagpapalakas sa aming pananampalataya, at nagpapaalala sa amin ng iyong walang hanggang pag-ibig at katapatan. Tulungan mo kaming maisabuhay ang aming mga natutuhan. Naway manatili kaming matatag sa aming pananampalataya, tapat sa aming paglilingkod,
at mapagpakumbaba sa aming paglakad. Kasama ka. Sa bawat hamon na aming haharapin, ipaalala mo sa amin na ikaw ay laging kasama namin at ang iyong mga pangako ay hindi kailanman nabibigo. Basbasan mo ang bawat pamilya, ang aming simbahan, ang aming pamayanan at ang aming bansa. Ingatan mo ang mga naglalakbay. Pagalingin mo ang mga may karamdaman. Aliwin mo ang mga nalulungkot at bigyan mo ng pag-asa ang mga pinanghihinaan ng loob. Patnubayan mo rin ang aming mga pinuno upang mamuno ng may karunungan, ng may katapatan at pagmamahal sa kapwa. Habang kami ay maghihiwalay, samahan mo kami ng iyong banal na Espiritu Santo, naway maging liwanag kami sa aming mga tahanan, sa aming paaralan, sa lugar ng trabaho at komunidad. Gamitin mo ang aming buhay upang maipahayag ang iyong kabutihan at maging pagpapala sa iba. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, karangalan at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon at tagapagligtas, aming dalangin. Amen.